Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang mga urban legends, kwentong bayan at mga alamat. Magpahanggang ngayon, hindi pa din namamatay ang mga ganitong klase ng mga kwento. Hindi kasi makakaila na bahagi na ang kwentong ito ng ating kultura at kasaysayan. Isa na nga sa mga urban legends ay ang istorya ni Maria Labo na sinasabing isa umanong aswang. Kilala mo ba si Maria Labo at pamilyar ka ba sa kanyang kwento? Pinaniniwalaan na isa umano sa mga naging biktima ni Maria ay ang kanyang sariling anak. Tara at pag-usapan natin ang kwento ni Maria Labo na sumikat noong dekada 90. Iba't ibang mga bersyon ng storya ang lumabas tungkol kay Maria Labo at ito nga ay naisapelikula pa ng taong 2015. Ayon sa mga kwento, si Maria Labo ay nagmula sa Capi sa Visayas. Siya ay isang mapagmahal na nanay at asawa. Ang mister ni Maria ay isang pulis at ang mag-asawa ay mayroong isang anak na babae at isang anak na lalaki. Dahil sa hirap ng buhay noon sa probinsya, napilitan si Maria na magtrabaho abroad bilang domestic helper. Noong una, hindi pumayag ang asawa ni Maria na kinilala lamang bilang Ermine na umalis ang kanyang asawa para mangibang bansa. Pero nagpumilit si Maria kaya walang nagawa si Ermine kundi hayaan na lamang ang kanyang asawa mag-abroad. Nagtrabaho si Maria sa Dubai kung saan siya naging isang domestic helper at caregiver. Tumagal siya sa Dubai at naging malapit sa kanyang among babae. Pero bago umano mamatay ang amo ni Maria, may pinasa itong bato kay Maria at nilunok ni Maria ang batong ito. At makalipas ang 2 taon, bigla na lang umuwi ang Pinay sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Nagulat umano si Ermine nang makita si Maria sa tapat ng kanilang bahay dahil hindi naman ito nagsabi na siya ay uuwi na sa Pilipinas. Tinanong ni Ermine ang kanyang asawa kung ano ang nangyari pero hindi naman umimik si Maria. Kapansin-pansin din na tila wala sa sarili si Maria at nanghihina. Walang pampagamot si Ermine sa kanyang asawa kaya ikinulong na lamang niya si Maria sa isang kwarto. Hanggang sa isang gabi, nagising na lamang si Maria dahil sa sobrang kati ng kanyang balat at gutom na nararamdaman. Hindi din alam ni Maria kung bakit tila nagiinit ang kanyang katawan at gutom na gutom. Nang oras na iyon, nasa trabaho ang asawa ni Maria habang mahimbing namang natutulog ang kanyang mga anak sa kabilang kwarto. Hindi mapakali si Maria kaya lumabas siya ng kwarto at nakita ni Maria sa salamin na tila nag-iba na ang kanyang itsura. Nakita ni Maria na namumula ang kanyang mata, humaba ang kanyang kuko at namumutla ang kanyang mga balat. Tumakbo na lamang si Maria sa takot dahil wala siyang kaalam-alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Nang kinaumagahan, hindi nadatna ni Ermine si Maria sa kanyang kwarto. Nagsimula naman siyang mag-alala pero maya-maya ay bigla na lamang sumulpot si Maria sa kanyang harapan. Napakaraming sugat, madungis at tila wala sa sarili ang kanyang asawa. Tinanong niya ang kanyang asawa kung ano ang nangyari. At ang tanging sinagot lamang ni Maria sa kanya ay, "Hindi ko maalala." Ginamot at pinalaguan ni Ermine ang kanyang asawang si Maria. Patuloy namang umasa si Ermine na magiging mabuti ang kalagayan ni Maria. Sa paglipas nga ng mga buwan, unti-unti nang naging maayos ang lagay ni Maria. Nagsimula na ulit magluto si Maria, maglinis ng bahay at alagaan ang kanilang mga anak. Hindi nagtagal, bumalik na nga sa normal si Maria. Masaya naman si Ermine at ang kanyang 2 mga anak sa paggaling ni Maria. Sa kabila ng pag-igi ng kondisyon ni Maria, nagkaroon naman ng mga nakakakilabot na istorya sa bayan ni Maria. Sunod-sunod kasi ang balita na nawawala ang mga alagang hayop ng mga residente sa lugar. At kapag naman nakita ang hayop, wala na itong buhay at wasak na ang katawan. Nagdulot ng takot ang mga pangyayari sa residente ng lugar. Hindi nagtagal, napansin ng mga residente na may kakaibang ingay at kaluskos mula sa bahay ni Maria tuwing gabi. Maamoy din ang masangsang na amoy mula sa bahay ng babae.
Kaya naman hindi maiwasang maghinala ng mga tao na may kinalaman si Maria sa mga namamatay na mga hayop. Naghinala din ang mga tao na may ibang nangyayari kay Maria tuwing sasapit ang kinagabihan. Nagsalin-salin nga ang chismis na ito sa napakaraming mga tao at nakarating din ito sa asawa ni Maria na si Ermine. Pero hindi naman naghinala si Ermine dahil wala namang ebidensya laban kay Maria at masaya siya na maayos na ang kalagayan ng kanyang asawa. Isang gabi, excited na umuwi si Ermine sa kanilang bahay para makita ang kanyang pamilya. Nagtaka naman ang lalaki na wala sa bahay ang kanilang mga anak ni Maria. Tinanong niya ang kanyang misis kung nasaan ang kanilang mga anak. Pero paulit-ulit lang ang sagot ni Maria at sinabing, "Kumain na tayo." At dahil nga sa sobrang gutom at pagod, naupo na lamang si Ermine sa kanilang lamesa at kinain ang hinaing pagkain ni Maria. Maya-maya pa habang kumakain, napansin ni Ermine na tila may malansa siyang nalalasahan sa mga pagkain. At nang tingnan ito ng lalaki, napansin niya na ang karne na kanyang kinakain ay may mga buhok. Dali-daling nagpunta sa kusina si Ermine para tingnan kung ano ang niluto ng kanyang asawang si Maria. Napaatras na lamang ang lalaki nang makita ang laman ng malaking kaserola. Dito na napagtanto ni Ermine na ang hinain sa kanya ni Maria ay ang sarili nilang mga anak. Sigurado si Ermine na ang mga iyon ay ang kanyang mga anak dahil kabisado niya ang pangangatawan ng mga ito. Galit na galit si Ermine at nagdilim ang paningin sa asawa niyang si Maria na siyang nagluto nga ng kanilang kinain. Nagmamadaling kumuha si Ermine ng isang itak at agad niyang hinanap ang asawa. Maya-maya pa, initak umano ni Ermine ang kanyang sariling asawa at tinamaan si Maria sa muka. Tumakbo naman agad si Maria palabas ng kanilang bahay para tumakas. At hindi na nga nagawang abutan pa ni Ermine si Maria at dito na nagsimulang kumalat ang kwento ni Maria Labo. Ayon sa dialekto ng bayan ni Maria, ang ibig sabihin ng labo ay itak o itakhin. Kaya si Maria ay tinawag na Maria Labo. Ayon sa mga usap-usapan, si Maria ay naging aswang nang ipasa sa kanya ng kanyang amo ang isang bato. Ayon naman sa ibang kwento, sinasabi na nagkaroon ng sakit sa pag-iisip si Maria dahil sa lumbay at hirap na pinagdaanan nito sa ibang bansa. Mula nang kumalat nga ang kwento ni Maria Labo, iba't iba na ang naging bersyon ng kwento nito. Sa isang palabas sa TV, sinasabi na ang alak lamang na babae ni Maria ang kanyang naging biktima. Mayroon ding mag-asawang nagkwento na sila mismo ay biktima ni Maria habang ang misis niya ay buntis noon. Sa palabas, sinabi nga na ang kwento ni Maria ay ginawan pa ng drama sa radyo noon. Ayon sa gumawa ng drama, nagsimula daw ang kwento ni Maria mula sa mga sunod-sunod na kaso ng batang nasasawi sa Iloilo. Mayroon namang bersyon nagsasabi na ang amo raw ni Maria ay isang vampira. Lagi umanong naghahain si Maria ng atay sa kanyang amo. Isang araw, naramdaman na lamang ni Maria na hindi na maayos ang kanyang kalagayan. At ang hindi alam umano ni Maria, nakainom na siya ng dugo ng kanyang vampirang amo. Kaya naman nagdesisyon na si Maria na umuwi para makasama ang kanyang pamilya. Isang gabi, habang kumakain si Ermine, tinanong niya kay Maria kung nasaan ang anak nilang babae. Sumagot naman si Maria at sinabing, "Iyan siya," at sabay turo sa pagkain. Napansin din ni Ermine ang dugo sa kanilang ref at pagbukas nga niya nito, nakita niya ang labi ng kanyang anak na lalaki. Mula nang nakatakas nga si Maria, hindi na tumigil si Ermine sa paghahanap sa kanyang asawa para siya ay patayin. Sa tuwing makikita si Maria sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sinusubukan ng lahat ng tao na siya ay hanapin at patayin para nga umano iligtas ang sarili nilang mga anak. Ang istorya nga ni Maria Labo ay isinapelikula din ng aktor at direktor na si Roy Vinson. Ayon sa kanyang palabas, naging malapit na kaibigan ni Maria ang kapwa niya OFW na si Nanay Leng. Si Maria ay pinagsamantalahan habang siya ay nasa Dubai. At ang nasa ospital umano si Maria, inilipat sa kanya ni Nanay Leng ang isang kahel na bagay mula sa kanyang tiyan. At dito na nga tuluyang naging aswang si Maria. At matapos noon, nawala na nga ang immortalidad ni Nanay Leng at siya ay namatay. Pinayuhan nga si Maria na umuwi sa Pilipinas pagkatapos nito.
At pagdating niya sa Pilipinas, inilipat sa ospital si Maria at sinabi nga na siya ay may amnesia. Napansin din ng mga doktor na agresibo nga ang ikinikilos ni Maria. Pero ipinilit ni Ermine na iuwi na ang kanyang asawa sa kanilang bahay. At pagbalik nga sa kanilang bahay, mukhang normal naman si Maria hanggang sa pagbantaan na niya ang kanyang mga anak gamit ang kutsilyo. Nalaman ni Ermine ang insidente na ito pero sinabi lamang ni Maria na wala siya sa sarili noon. Isang araw, inatake umano si Maria ng pagiging aswang. Pinatay niya ang kanyang mga anak at ginawa itong ulam. At nang natuklasan na nga ni Ermine ang kanyang ginawa, paulit-ulit niya itong pinagbababaril ngunit nakatakas ito dahil tinawag siyang halimaw ni Ermine. Si Maria ay nagtamo ng sugat sa kanyang muka matapos tadtarin ng kanyang asawa ang kanyang muka gamit ang isang bolo knife. At pagkatapos nito ay muling tumakas nga si Maria. Kasunod ng kanyang pagtakas, kumalat ang mga chismis tungkol sa isang aswang na nagdudulot nga ng lagim sa buong bayan. At magmula nga noon ay tinugis na nga ng mga pulis si Maria. Matapos nga ang ilang inkwento, napatay na si Maria. Habang inaayos naman ng isang embalsamador ang labi ni Maria, bigla na lamang itong nawala. Ngunit di kalayuan ay nakita niya itong buhay. Mayroon namang ilang interview na sinasabi nilang bata pa lamang sila nang nalaman ang kwento ni Maria Labo. At talaga naman daw sila ay takot na takot kapag naririnig nila ang kwento na ito. Nag-uunahan umano ang mga bata noon na umuwi sa kanilang bahay kapag kinagabihan na dahil sa pangamba kay Maria. Ayon sa mga kwento, matangkad daw si Maria, mahabang buhok at may sugat sa muka. Madalas daw makita si Maria sa dalampasigan ng mga dagat. Sa huli, sinasabi nga na buhay pa si Maria hanggang ngayon at siya ay isa ng manicurista. Umabot nga sa iba't ibang probinsya ang takot na dala ni Maria Labo. Pero kung pagbabasihan ang mga papeles sa lugar kung saan nagmula ang kwento ni Maria Labo, wala namang naitalang ebidensya tungkol kay Maria. Ayon sa mga pulis, puro haka-haka lamang daw si Maria Labo at hindi ito nire-report sa kanilang tanggapan. Sa isang interview, tinanong ang isang senior pastor mula sa church sa Blessed International kung totoo ba ang mga aswang. Ayon sa pastor na ito, kung pagbabasihan ang Biblia, may tinatawag daw na demonyo. Ang mga demonyo ay mayroon daw iba't ibang rankings at klase. Ayon nga sa Ephesians chapter 6 verse 12, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual forces in the heavenly places." At ang mga halimbawa nga ng mga spiritual forces ay ang aswang, kapre at iba pa. Maaaring wala si Maria Lobo sa mga records at walang ebidensya tungkol sa kanya. Ngunit para sa maraming tao na alam ang buong kwento ni Maria Lobo, siya ay nabubuhay magpahanggang ngayon. Nagkukubli at naghihintay na sunggaban ang mga inosenteng kabataan. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba kay Maria Labo o hindi? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!